Halos magkapalitan na ng mukha ang mga mamimili sa ukay shop na ito sa Quezon Province. Ang ilan sa nakasabit na damit nagwisto ng premyo at pabitin. Kalmahan lang, kalmahan lang. Oh, wag na magano, mga gamit, hoy! Dahil talo-talo na sa ukay-ukay, ang clothes rack na ito natumba. Ang ukay-ukay shop magmamayari ni Mildred. Nagkakagulo lang sila pero sinisigurado ko naman na walang magkakasakitan. Ang madalas daw na nakikipag-unahan sa kanyang mga new arrival o bagong bukas na supply, mga reseller. May mga luxury brand kasi doon. Madami kasing kabataan, wala namang pinagkakakitaan. So ayun na, di nagko-online sila. Ang mga branded na damit daw binibenta niya ng 150 pesos. Pag in-online nila, nabebenta nila ng 1,500 hanggang 20,000 pag vintage yung item. Nang dahil sa kanyang ukay shop, si Mildred nakapagpundar na ng mga ari-arian. May sasakyan, ngayon nagpapatayo ako ng maliit na resort. Nakakatulong din siya sa marami niyang kabarangay. Pero alam niyo ba kung paano nagsimula ang hilig natin mag-ukay-ukay? Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba ng pag-uukay-ukay o thrifting sa Ingles, nagsimula nung una pang panahon kung kailan ginagawa pa ang barter system. Ito yung sinaunang paraan ng kalakalan kung saan ang mga tao nagpapalitan ng produkto o serbisyo nang hindi gumagamit ng pera. Ang ukay-ukay culture dito sa Pilipinas, mas nakilala daw nung panahon ng mga Amerikano. Dahil nga ang Pilipinas ay madalas nasasalanta ng delubyo, naisipan ng mga dayuhan na tumulong dito na nga nagdagsaan yung mga ukay-ukay o yung segunda mano na tinatawag natin. Pero nagbago na raw ito dahil sa ilang issue gaya ng climate change, ang pagtangkilik sa mga segunda manong gamit naging paraan para mag-promote ng sustainability. Pag pupunta ka sa abroad, tinitignan din nila yung importansya ng recycling. Mas conscious ang mga kabataan dahil sa sustainability.